You know, maraming married couple dyan. And kapag ka sinabi mo na pakakasalan ko itong babaeng ito or lalaking ito dahil gusto ko ng anak sa kanya, masyadong mababaw yun. Kumbaga, ibig sabihin, anak lang yung habol mo sa asawa mo. And then kapag hindi ka mabibigyan ng anak or hindi mo siya mabibigyan ng anak, ayawan na. Gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, ay naanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. So for today's content mga chika, pag-usapan natin itong nagtitrendingan na hiwalayan sa pagitan ni Ay de las Alas at ng kanyang asawa na si Gerald Sibayan. So kahapon nga lamang sa interview with Tito Boy Abunda ay opisyal nang isinapubliko ni Ay na silang dalawa nung kanyang asawang si Gerald ay tapos na. Kaya naman mga chika, marami talaga yung mga nagulat dyan, yung mga netizens, particularly yung mga fans ni Ay. Kasi yung pagkakaalam nating lahat ay okay silang mag-asawa. Walang underlying issue between these two. Kaya naman napailing na lang yung mga tao mga chika, nang isiniwalat ni Ay yung totoong estado nila ngayon ng kanyang asawa. Ayon nga kay Ay mga chika, October pa lang, last month, hiwalay na sila. Tapos na sila. Tumawag daw sa kanya si Gerald at sinabing hindi na siya masaya sa piling ni Ay. So mga chika, nakakagulat yan para sa side ni Ay kasi akala niya okay sila Ngayon, ang dahilan daw ni Gerald kaya ayaw niya na kasi daw gusto niyang magkaanak. Yun nga, sinabi niya na gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. Medyo confused ako and shocked. And alam naman niya na bago niya ako pakasalan, hindi naman na ako magkakaanak. But ama, I really tried my best. Di ba mga chika, hindi na daw siya masaya dahil gusto niyang magkaanak pero hindi siya mabigyan ng anak ni Ay kahit daw anong gawin nila. Kahit anong method, in vitro or kung ano man yung discarding gusto nilang gawin, hindi na daw effective, hindi na daw talaga mabuntis si Ay. Kaya iyan daw yung primary reason na sinasabi ni Ay kaya sila naghiwalay. Ngayon for me mga chika, siguro sa mga ordinary netizens, ordinary people, maniniwala sa ganyan. Pero ako mga chika, I don't think so. Si Gerald, pinakasalan niya si Ay. Alam niya na hindi na magkakaanak yan Di ba? Kumbaga, dapat kung hindi pala niya kaya na hindi siya mabibigyan na anak ni Ay, hindi niya na dapat pinakasalan yan from the first place. Sinabi niya na hindi ko kaya yung walang anak kasi malulungkot ako Pero ba't mo tinuloy, di ba? Tapos ngayon, after 10 years of relationship, bigla kang magrereklamo, hindi mo na pala kaya. Di ba mga chika? Ngayon, ang makikita natin dyan, ako personally, ang nakikita kong dalawang possible reason dyan mga chika. Kaya etong si Gerald ay humiwalay na kay Ay. Una mga chika, pambababae. Ayon kay Ay 2019 pa lang pala ay nagkaroon na ito ng third party. Nagkaroon na ito mga chika, nag-cheat na daw So meron ng trust issues between these two. So sabi nga ni Ay, nahuli niya etong si Gerald na nang loloko o niloloko siya. Kaya sa kasalukuyan mga chika ay talagang wala na siyang tiwala dito. At ngayon maybe meron na siyang kutob na kaya siya hiniwalayan ay dahil mayroon itong third party ulit. So mga chika, hindi na nakakagulat sa side ni Ay kasi nagawa na ito before So ginawa na naman. So iyan yung nakikita ko na isa sa possible reason kaya siya iniwan neto ni Gerald. And the second possible reason for me mga chika, kaya naghiwalay itong dalawang to, and I think majority of you will agree with me, ito mga chika ay may perang involved. Okay? Marami yung nagsasabi na true love daw yan. Kasi kahit malayo yung age gap nitong dalawang ito, si Ay alam naman natin mga chika na medyo may edad na siya pero pinakasalan pa rin siya ng batang-batang si Gerald. Marami na yung mga chika, may kutob Pera lang yung habol ng lalaking yan. Gagatasan lang yan si Ay and then kapag siya ay nakaipon, aalis na yan. So ito mga nakikita kong rason mga chika. So siguro nag-iipon itong si Gerald, hinuhututan niya siguro, pineperahan, hanggat kaya niyang mag-iipon siya, and then nung nakaipon na siya, itatapon na lang yung kanyang ginatasan. Ganon kadali para sa kanya yun kasi from the first place, yun lang naman talaga yung pinaplano niya.
Di ba mga chika? So eto, hindi ko sinasabing eto yung official reasons. Eto mga chika, opinion ko lang to. Ito yung mga possible for me. Kasi iyan lang naman yung magiging mga chika, nasa mindset ng isang taong out of nowhere, tatawagan mo yung asawa mo, tapos ayaw mo na dahil hindi ka mabigyan ng anak. Di ba mga chika? You know, maraming married couple dyan. And kapag ka sinabi mo na pakakasalan ko itong babaeng ito or lalaking ito dahil gusto ko ng anak sa kanya, masyadong mababaw yun. Kumbaga, ibig sabihin, anak lang yung habol mo sa asawa mo. And then kapag hindi ka mabibigyan ng anak or hindi mo siya mabibigyan ng anak, ayawan na. Di ba mga chika, masyadong shallow yan. Ngayon kung ginawa nyo yan, kumbaga etong si Gerald, hiniwalayan si Ai dahil hindi siya mabigyan ng anak, ayaw niya na dahil nalulungkot daw siya dahil hindi na mabubuntis si Ai. Mga chika, that is a pure kalokohan. Di ba? Kumbaga para sa akin, that's a pure BS. Ginawa niya yung rason na yan dahil na-accomplish niya isang bagay. Siguro dahil yung babae niya ay niyaya na siya, bumukod or gusto nang magsama sila, and possibly nakaipon na siya, hindi niya na kailangan si Ai para mabuhay, kaya niya nang isustain yung sarili niya, meron na siyang pera, naggatasan niya na eh. Yun mga kachika, yung para sa akin ay ang mga rason dyan. Actually, isa pa nga sa naiisip ko dyan mga chika, ngayon syempre hiwalay na sila and nasa US sila, so possibly madi-divorce sila. Ngayon, meron bang usapin na may makukuha ba si Gerald, si Bayan dyan sa kayamanan ni Ai? Kasi syempre kung ano yung meron sila ngayon, regardless kung si Ai ba lahat nagpundar dyan or si Gerald ba ay may na-share dyan, mga chika, conjugal property yan eh. Paghahatian niya na mag-asawa, 50-50. So yan ang malaking tanong ngayon ng mga netizens. Particular na mga fans ni Ai kasi kawawa si Ai eh. Siya na nga yung iniwan, siya pa yung parang mawawalan. Diba mga chika? So sa mga tao na syempre huhusgahan natin si Ai na parang napaka-bobo pagdating sa pag-ibig, ilang beses na siyang ikinasal, ilang beses na siyang nagkaroon ng prenup tapos hinihiwalayan. Maybe at some point, medyo stupid nga sa mga chika kasi hindi na siya natuto. Pero mga chika, kung titignan natin mabuti, in deeper perspective, nagmamahal lang yung tao eh. Nagmamahal lang si Ai at kapag nagmamahal tayo, madalas nabubulag tayo regardless kahit sinong tao pa yung nagmamahal sa atin or minamahal natin. Basta nakikita natin mga chika na gusto natin siya, dinidisregard na natin yung mga negative eh. Kumbaga, siya na yung perfect guy para sa atin. Ganun lang siguro si Ai mga chika. Kaya sa ngayon, siguro ang masasabi natin sa kanya is be strong at sana maging lesson ulit ito sa kanya bago siya pumasok, pag-isipan niya muna kung sino ba yung kanyang makakarelasyon. 'Di ba? Bago siya magmahal ulit, kilalanin niya muna. Kumbaga, tignan niya muna kung ito bang lalaking mamahalin niya ulit kagaya nito na possibly peperahan na naman siya or pagdating ng araw lolokohin ulit siya. Yung mga ganon mga chika. Kayo, gusto ko rin marinig yung opinion nyo tungkol nga sa hiwalayan na ito. Kung meron kayong gusto sabihin mga chika, ilagay nyo lang dito sa comment section para mapag-usapan natin yan. Chika Patrol, signing out!